Welcome to Burj Al Babas, kung saan matatagpuan ang daang-daang kastilyo na tila ba nasa isang Disney movie dahil sa mga fairy tale nitong ganda. $200 million o humigit kumulang 10 billion pesos ang ginastos ng developer para sa pagpapatayo ng mga kastilyong ito. Ito ay dinisenyo para maging luxury vacation homes ng mga mayayamang turista at investors. Ang bawat kastilyo ay nagkakahalaga ng $400,000 to $500,000 o humigit kumulang 22 million to 27 million pesos at marami na rin ang nabenta dito. Pero alam mo ba, ngayon ang lugar na ito ay isa ng ghost town. Maraming kastilyo ang hindi na natapos. Nagkalat sa sahig ang mga kagamitan sa construction at wala ni isang taong nakatira dito. Uninhabited ghost town, a ghost Disney town in the middle of nowhere in Turkey. There's so many of these copy-paste castles to see. It's just the same over and over and over. Life of travel. I have never seen anything like this. Ng napakamahal na gastos, ang proyektong ito ay hindi na naipagpatuloy pa at inabandona na lamang. Bakit kaya? Ang Burj Al Babas ay matatagpuan malapit sa bayan ng Modorno sa hilagang kanluran ng bansang Turkey. Saksi ang bayan na ito sa mga unang sibilisasyon ng daigdig. Naging bahagi ito ng ruta ng Silk Road kung saan ibinabiyahe ng mga mangangalakal ang kanilang mga produkto mula sa pinakasilangang bahagi ng Asya sa China hanggang sa kanluran sa Europa noong 130 BC hanggang 1453 AD. Sa kasalukuyan, ito na ang tanawin sa modernong bayan ng Modorno. Dahil sa angking ganda nito sa pagkakaroon ng isang malawak na lambak na napaliligiran ng mga luntiang bundok, nagkaroon ng interes ang mga negosyante na i-develop ang lugar. Dito na nabuo ang konsepto ng pagtatayo ng isang magarbong komunidad na tatawaging Burj Al Babas. Sa salitang Arabo, ang Burj ay nangangahulugang tower, habang ang Al Babas naman ay tumutukoy sa isang kilalang spa sa rehiyon. Ito ang naisip na pangalan dahil gagawin itong luxury community o magarbong bahay bakasyonan para sa mga mayayamang turista at investors sa Middle East. Ang Sarot Property Group ang naging developer ng proyektong ito. Ang plano ay magtatayo ng 732 na mga bahay na sinasabing katulad ng sa Chateau de Chenonceau ng France. Magtatayo rin ng mga movie theaters, sport facilities, shopping center at Turkish baths. Ngunit kaagad na binatikos ng mga residente ng Modorno ang planong ito dahil sa pagbaliwala nito sa cultural heritage ng rehiyon. Ngunit sa kabila ng protestang ito ay ipinagpatuloy pa rin ng Sarot ang kanilang plano. Taong 2014 nang sinimula ang construction ng Burj Al Babas. Dahil sa potensyal na pagdami ng mga trabaho para sa construction ng proyekto at ang pwedeng kitain ng bansa mula sa mga mabibentang real estate property rito, ang proyekto ay masigasig na inendorso ng presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan sa paniniwalang makakatulong ito sa ekonomiya ng kanilang bansa. Originally, ang presyo ng bawat kastilyo ay nasa $400,000 to $500,000 o humigit kumulang 22 million to 27 million pesos at nakapagbenta na sila ng 350 mula sa planong 732 ng mga kastilyo. Subalit hindi nila lubos akalain na mangyayari ang hindi inaasahan. Sa taong 2018 ay bumagsak ang ekonomiya ng Turkey. Mula sa dating GDP nito na 7.4% ay bumaba ito sa 2.6%. Kabilang sa mga naging dahilan ay ang magulong kaayusan ng politika sa bansa, pagbaba ng presyo ng langis at ang paghina ng pera ng Turkey na Turkish lira na siyang nagpahirap sa mga negosyante na bayaran ang mga foreign debt na naipon upang tustusan ang malalaking construction projects sa bansa. Kaya naman marami sa mga nabentang kastilyo sa Burj Al Babas ay ipinakansel ng mga investors. Para solusyonan ang problema, niluwagan ng Turkish government ang criteria nito para sa mga dayuhang nais magpa-naturalized citizen sa kanila upang lumakas muli ang property investment sa bansa. Subalit hindi ito naging sapat at noong 2018 nga ay pansamantalang itinigil ang construction ng proyekto. Kampante pa noon ang Sarot na may pagpapatuloy nito ang proyekto. Kailangan lamang daw nilang makapagbenta ng 100 units para mabayaran ang kanilang utang at ituloy muli ang construction. Sa kasamaang palad ay hindi ito nangyari at tuluyan na ring nag-back out ang iba pang buyers. Dahil dito taong 2019 ay tuluyan ng inabandona ng Sarot ang proyekto at nag-file sila ng bankruptcy. Ngayon ang Burj Al Babas ay isa ng ghost town. Makikita ang mga kalsada at nasa 530 na mga kastilyong hindi na natapos at nagkalat sa sahig ang mga kagamitan sa construction. Sa kasalukuyan, ang abandonadong Burj Al Babas ay umaakit sa mga mausisang turista na nais tuklasin ang destinasyong ito at nananatili itong isa sa pinakamalaking ghost town sa mundo.